Mga kawikaan 1:20 to 33. Karunungan. Karunungan ay umaalingaw sa mataang lansangan. Tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilya. Di lumalampas sa mataas ng mga muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Ang karunungan daw ay laganap, naguhumiyaw, kaya wala kang may dadahilan. Ang mga bagay tungkol sa Panginoon ay laganap na, lalo na sa panahon ngayon. Isang click mo lang sa social media, yung mga bagay ka makikita tungkol sa Panginoon. Ngunit, anong ginagawa natin pag tayo ay nakakakita ng mga bagay tungkol sa Panginoon? Inuusisa ba natin ito o nire-reject? Kaya sabi, ang karunungan ay umaalingaw sa mataang lansangan. Kaya wala tayong maidadahilan. Hindi natin pwede ikatwiran na wala tayong alam tungkol sa Diyos. Dahil sa modernong panahon, nagkalat na ang mga bagay tungkol sa Panginoon. Verse 22. Taong mang walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abang mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo ba iisipin maghanap ng kaalaman? Verse 23. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at tingin ng aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Sa panahon ngayon, marahil God is talking to you. Nakausap ka ng Panginoon. Ngunit paano ka nagre-response sa mga musikang tungkol sa Panginoon, sa mga awiting tungkol sa Panginoon, sa mga sermon na naririnig mo tungkol sa mga bagay ng Panginoon? Pwede itong maging instrumento para kausapin ka ng Panginoon. Sa mga nababasa mo, sa mga napapakinggan mo, dahil kinakausap ka ng Diyos. Pero paano ka tumutugon? Sabi sa verse 24, patuloy niya itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi niyo pansin pati mga sakay. Hindi nang bahala niyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo aking tatawanan kapag kayo napahamak, nasadlak sa aguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo itong buhay, dinat ng kahirapan, ipo-ipo, larawan, at kung datnan kayo ng hais at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di niyo pinahahalagahan. Kaya ay di sumunod ng milakit na pagganap. Hindi ko ang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong mga gawa. Ang bunga ng inyong gawa. At kayo ay uusikin ng inyong pagminasang ubod sama. Patigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay nasadlak sa kawalan ng kaalaman. Merong konsekwensya ang kamangmangan, ang kawalang paggalang sa Diyos. Dahil ang tunay na marunong ay marunong gumalang at magpasakop sa Diyos. Kailan ka lalapit sa Diyos? Kailan ka maghahanap ng mga karunungan o ng paggalang sa Panginoon? Kailan mo gagawin magpasakop sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos? Kapag lang ba may dumating na sa iyo ang mga matitinding sakuna ng buhay, tsaka ka palang balalapit sa Panginoon? Sana huwag dumating yung panahon na pag naipit ka na sa mahirap na sitwasyon, saka ka pa lamang tatawag sa Panginoon. Paano kung hindi ka na napakinggan? Verse 33. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Pag tayo may takot sa Panginoon at marunong tayo magpasakop sa Kanya,
Pinakinggan natin ang kanyang mga karunungan, ang mga bagay ng Panginoon ay ating pinapasok sa ating buhay. Sabi, ang makinig sa karunungan, mananahan ng tiwasan, mabubuhay ng mapayapa, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Even to the point of death, wala kang katatakutan sa araw ng kamatayan. Dahil pangako niya sa John 11 verse 25, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya kapatid, anong dapat mong gawin? Dapat marunong kang makinig. Kung may nagbabahagi sa iyo ng mga tungkol sa kaligtasan at tungkol sa mga bagay ng Panginoon, dapat buksan mo ang iyong tenga para makinig. Buksan ang iyong puso sa Diyos. Papasukin siya at anyayahan siya sa iyong buhay. At umaksyon ka habang may pagkakataon pa. Hanggat di pa huli ang lahat. Dahil hindi natin sigurado kung anong meron sa araw ng bukas. Hindi natin nalalaman ang takbo ng panahon hanggang kailan tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Kaya, hangarin mo ang karunungan, hangarin mo ang paggalang at pagpasakop sa Diyos. At wala kang katatakutan. Ano man ang hatid ng bukas, ano ang kalamidad o ano ang panganib ang hatid ng bukas, wala kang katatakutan. Dahil ikaw ay may Diyos sa iyong buhay. Glory to God. God bless you.